Yeah, yung ano, pinadala ko yung mga gamit ko sa Pilipinas. Yung mga kaldero, mga plato, mga kutsara. Dami. Mga baso, panglagay sa sa China cabinet. Ay, binabalot ko ng mga mga damit. Mga, yan, pinabalot ko ng yung mga mababasagin. Binabalot ko sa sa mga tulad ng tuwalya, ah, yan, mga blankets, yan. Ganun din yung sa sala, mga dekorasyon ko sa sala, yung mga picture frame, ay, mga picture namin na nasa frame. Tapos yung dekorasyon mga frame dyan sa sa lalagay dyan sa dingding. Ay, sayang. Grabe. Mga dekorasyon ko. Tapos yung sa sala. Yung nga sa sala, sa yan. Dyan sa, yan, kwarto. Mga dekorasyon ko dyan. Ang dami. Di ko alam kung bakit pinadala ko doon. Grabe, minsan may 21 bucks. May 14 bucks. Ang pinakababa, 7. Ay, grabe. Umabot sa mga padala ko, sa resibong binilang ko. More than $12,000 sa resibo kang kuninta ko na. Ay, kinalabutan ako sa pamasahe na yan na ng mga kahon. Umabot ng $12,000 plus. Nandito sa akin, mga resibo. Ay, grabe. Kala ko kasi, ma-stay na kami sa Pilipinas. Naman nangyari, wala. 7 kahon na sapatos. Bulok na siguro. Bulok na talaga yun. Kung ano yung mga nabibili kong sapatos na magaganda, ipapadala ko. Ang nangyari, ang nikinabang, yung kinuha ni mamang caretaker, nagkuha ng mga gamit namin. Ang akala niya, hindi ko maalala yung mga gamit kasi akala nila sa sobrang daming kahon, hindi ko maalala. Ay, may mga resibo kami. May mga number yun eh. Akala niya kung ano ang dumating na resibo doon, iyon na yun. Ay, hindi alam na may original na resibo kami. Ay, sa kanila, lang yun. Tulong yun, 3 ko duplicate yun eh. Kaya, ay grabe. Sobrang tiwala ko. Tinuring ko pa naman yun na parang kapatid. Ay, grabe. Nagpadala ako ng pera para magbili na niyang cellphone. 2 beses kasi daw. Nawala daw yung cellphone. Yun, pinadalaan ko ulit. Yan. Siguro yung kunwari na nawala, nangungupit na. Birthday niya, hinandaan ko. Tapos, binilihan ko pa siya ng TV. Tapos, may yung sa Christmas, may mga bonus pa. Mabigay pa sa mga bonus. Ay, grabe. May bonus na sila. Meron pa akong bonus. Nagpadala na sa papa, mga 10,000 ang buwan-buwan. Pakatapos, bago magtapos buwan, maiyak-iyak sa akin. Mahingi din ng pera. Kalain mo yan. Husay mag-drama. Ay, grabe.
Oh, ano, nag-ano lang ako. Yan, ano pa? Yan, tinatawa ko na lang. Yung mga nangloko sa akin. Pero, hindi na mapaloko. Ay, iwas na ako. Dami talagang mga manluloko. Kaya yung mga gamit ko dyan sa Pilipinas, naka-stock lang. May mga padala akong mga stereo. Pinadala ko pa ng TV. Siguro yung TV yung sira na yun. Mga stereo. Grabe. Kung ako makabalik sa Pilipinas, yung stereo doon, na anong pangalan noon? Yamaha siguro yun. Ay, hindi, Yamaha, ano pala yung sakyan? Ay, nakalimutan ko na pangalan. Ano yan? Gusto ni Alik na ibalik ko dito. Ay, grabe. Mga CD. Nagpadala ako. Ay, Diyos ko po. Mga CD, mga pelikula. CD, yung tugtog. Ay, baka ano na yun. Sira na yun. Talagang lahat na gamit ko, pinadala ko. Pati laruan ng mga anak ko, pinadala ko. Ay, Diyos ko po. Iwan ko. Hindi na, basta-basta lang na, nag-isip na umuwi ng Pilipinas na hindi planado. Hindi nag-isip na disadvantage saka advantage. Kung ano yun. Ay, wala. Nagbili din ng lote. Hindi naman pakinabangan. Abandon din. Lote doon sa Santa Elena. Lote sa Balikyaw. Lote sa San Roque. Hindi naman. Naka lang. Walang nangyari. Lang. Abandon. Grabe. Pero kung inipon ko yung pera at dito nagbili ng bahay, kasi mga panahon noon nakakabili ng bahay. Namura pa ang down payment. Kaya lang ngayon, kung wala kang milyon, kung wala kang half million na pangbayad sa yung down payment, hindi ka makakabili ng bahay. Hindi tulad noon. Siguro kung hindi pininta yung bahay na binili namin noon. Sa Adams. 1992. Mura pa ang mga bahay noon. Ang mga down payment, merong renta on. Mura pa ang mga bahay noon. Kaya lang, yun, nakakita ng profit. Bininta ang bahay. Nawala pa yung pera ko, nalinagay sa bahay. Ay, Diyos ko po. Hindi ko makakalimot-limot.
na dapat pag bininta yung bahay, makakakuha ng nilinsya. Anong nangyari? Ibilagay sa bahay, hindi nakabalik. Lugi daw. Ay, lugi pero meron siyang pero may lugi pero meron siyang pera. Ay, ay grabe na sobrang na-manipulate talaga ako. Hindi na lang ako nag-imik, pero na-emergency ako. Dinala ako sa ospital. Ikaw ba naman yung pera mong linagay sa bahay? Inaasahan mo may dilensya? Lugi ka? Ay, Diyos ko po. Tinatawa ko na lang. Sobrang nauto ako. Na-manipulate talaga ako. Pag iniisip-isip ko yan, oh my God, grabe. Na-manipulate akong sobra. Planado. Sabi nga niyan, papunta pa lang ako doon, pabalik na. Ay, tinatawa ko na lang yan. Dati talagang na-hospital ako niyan. Akala ko ma-heart attack, sumakit ito. Oh. Emergency ako. Grabe. Binigyan ako ng doktor na pangpakalma. Grabe talaga. Natawa na lang ako pag naalala ko. Pero dati noon, pag naalala ko, yung mga nangyari sa buhay ko, naiyak ako, naawa ako sa sarili ko. Dahil, ikaw ba naman, nauto kang magbili ng bahay? Pagkatapos, yung linagay mo sa bahay, kayo dapat magkadilinsya ka. Pati yung perang linagay mo, dala. Magandang yan ha. Maganda, planado. Ay, naku po. Tapos masabi, hindi ko alala na nagtira dyan sa Adams. Hindi ko naalala yan. Kailan tayo nagtira dyan sa Adams? Ay, Diyos ko po. Hindi ko naalala na may dyan sa may bahay dyan sa Adams. Hindi ko naalala yan. Na-hospital ako talaga. Hindi ko makalimot-limutan yan. Na-emergency ako. Iiyak ako. Kalain mo na ililagay mo ang pera dyan para sa bahay pagkatapos pinapasok lang ako na mailagay ko ang pera pagkatapos walang dilensya, walang pera. Ala, pagkatapos nag-uwi sila sa Pilipinas, pa-happy-happy sa Pilipinas. Ay, Diyos ko po. Ay, buhay. Hindi na lang ako kibo noon. At naiyak-iyak na lang ako. Tingnan mo yan. Ay, Diyos ko po. Walang imik. Dahil hindi na lang ako naimik. Ay, ngayon tingnan mo. Nailalabas ko din. Tagal. Simula 1992. 1993. Between 1992 and 1993. Kasi nag-uwi kami 1994. Yung una kong uwi sa Pilipinas. Ay, Diyos ko po. Ay. Grabe. Ngayon, kung na ang mata ko,